May mga artista na sumikat, may mga artista na naging alamat, at mayroon ding mga taong nagawang pagsabayin ang kagwapuhan, kasikatan, kapangyarihan, at impluwensya. Ngunit sa likod ng perpektong imahe, sa likod ng mga ngiting kinahuhumalingan ng milyon-milyong Pilipino, at sa likod ng halos 4 na dekadang pamamayagpag sa industriya, may mga kwentong hindi gaanong nabibigyang pansin. Mga tagumpay, mga kontrobersya, mga kabigo ang muntik ng sumira sa kanyang pangalan, at mga desisyong tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Paano nga ba nagsimula ang kwento ng lalaking, minsang tinawag na isa sa pinakamagandang mukha ng Philippine showbiz? At paano siya naging isa sa iilang artista na matagumpay ring nakapasok sa mundo ng politika? Ito ang buhay at ang makulay na kwento ni Richard Gomez. Si Richard Frank Icasiano Gomez ay isinilang noong ika-7 ng Abril, 1966, sa Maynila. Bagamat lumaki siya bilang isang simpleng bata, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Maaga siyang nahiwalay sa kanyang mga magulang, at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola at iba pang kamag-anak. Dahil dito, natuto siyang maging independent habang bata pa lamang. Marami ang nagsasabing seryoso at tahimik siyang bata. Mahilig din siya sa sports. Partikular na sa fencing, basketball, at iba pang athletic activities. Bukod sa pagiging aktibo sa sports, naging interesado rin siya sa sining. Nag-aral siya sa San Beda College, at kalaunan ay kumuha rin ng iba't ibang executive at public governance programs, nang pasukin niya ang politika. Hindi man marangya ang kanyang kabataan, unti-unti niyang nabuo ang disiplina at determinasyong magiging pundasyon ng kanyang tagumpay. Noong unang bahagi ng dekada 80, hindi pa artista si Richard. Isa lamang siyang gwapong binata na napansin ng mga talent scout, ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, bago tuluyang makilala sa mundo ng showbiz. Naging crew member muna si Richard Gomez sa isang sangay ng McDonald's. Isa siyang ordinaryong empleyado noon na naghahanda at naghahain ng mga burger, fries, at iba pang pagkain sa mga customer. Habang nagtatrabaho siya sa fast food chain, hindi niya inaasahang mapapansin siya ng yumaong talent manager na si Douglas Quijano. Dahil sa kanyang natatanging karisma at kagwapuhan, binigyan siya ng pagkakataong pumasok sa mundo ng pagmomodelo. Hindi nagtagal, mabilis na umangat ang kanyang karera bilang modelo, at naging isa siya sa mga unang naging mukha ng kilalang clothing brand na Bench. Mula roon, ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagpasok sa industriya ng pelikula at telebisyon, na naging simulan ng isang matagumpay na karerang tumagal ng mahigit 4 na dekada. Dahil sa kanyang angking katangkaran, matipunong pangangatawan, at morenong kutis, mabilis siyang naging paboritong modelo ng iba't ibang advertising agencies. Isa sa mga unang naging susi ng kanyang pagsikat, ay ang kanyang paglabas sa mga television commercials. Hindi nagtagal, sunod-sunod na siyang naging endorser ng iba't ibang produkto. At sa mahigit 40 taong pananatili ni Richard Gomez sa industriya ng entertainment, naging bahagi na siya ng napakaraming matagumpay na patalastas o commercials. Dahil sa kanyang karisma, kagwapuhan, at malakas na impluwensya sa publiko, naging isa siya sa mga pinaka-in-demand na celebrity endorser sa Pilipinas. Mula sa mga fashion at apparel brands, hanggang sa pagkain, inumin, bitamina, at iba pang produkto, sunod-sunod ang mga kumpanyang kumuha sa kanya bilang kanilang brand ambassador. Narito ang ilan sa kanyang mga pinakatanyag na commercials at endorsements. Bench. Noong 1989,
naging isa si Richard sa mga unang brand ambassador ng Bench. Tampok siya sa mga award-winning television commercials na Scholar at Saddle, na naging ilan sa mga pinakatumatak na fashion ads noong dekada 90, at lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang isa sa pinakagwapong leading men ng bansa. Century Tuna. Naging fitness ambassador siya ng Century Tuna para sa mga kampanyang #TheBestYouStartsNow at #JourneyToSuperbod, kasama ang kapwa-aktor na si Aga Mulak. Ipinakita sa kampanya ang kahalagahan ng malusog na pamumuhay at aktibong lifestyle. Rexona, isa sa kanyang mga pinakaunang television commercials noong dekada 80, ay para sa deodorant brand na Rexona, na naging bahagi ng kanyang maagang tagumpay bilang commercial model. Lux. Kasama ang kanyang asawang si Lucy Torres Gomez, bumida siya sa isang romantiko at napakasikat na shampoo commercial ng Lux, na tumakbo sa telebisyon sa loob ng maraming taon, at naging paborito ng mga manunood. Coca-Cola. Noong dekada 90, lumabas si Richard sa iba't ibang print advertisements at promotional campaigns ng Coca-Cola, ang isa sa pinakamalalaking beverage brand sa buong mundo. Birch Tree. Naging endorser siya ng Birch Tree powdered milk, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Lucy at anak na si Juliana Gomez, na nagbigay ng imahe ng isang masaya at matatag na pamilyang Pilipino. McDonald's. Sa mga unang taon ng kanyang karera, lumabas siya sa iba't ibang print ads at promotional campaigns ng McDonald's, isa sa pinakamalaking fast food chains sa mundo. Doña Elena. Naging brand ambassador din siya ng Doña Elena, na kilala sa kanilang olive oil at iba pang culinary products, bilang bahagi ng kampanya para sa mas malusog na pamumuhay. Progress Gold, na kilala ngayon bilang Promil Gold 4. Lumabas siya sa mga print advertisements at endorsement campaigns ng toddler formula brand, na nakatuon sa tamang nutrisyon ng mga bata. Squib Vitamin E. Kasama ang kanyang asawang si Lucy Torres Gomez, naging tampok siya sa mga television at print advertisements ng Squib Vitamin E, isang kilalang health supplement. Agfa. Noong 1995, naging bahagi siya ng television at print campaigns ng Agfa, isang tanyag na pandaigdigang brand ng photographic film at camera products. Ligo Sardines. Naging endorser din siya ng Ligo Sardines, at lumabas sa iba't ibang promotional campaigns ng kilalang canned seafood brand. Globe Telecom. Tampok si Richard sa mga print at television advertisements ng Globe Telecom, kung saan isinulong ang iba't ibang telecommunication services at mobile plans ng kumpanya. Master Facial Wash. Noong dekada 90, naging mukha rin siya ng Master Facial Wash. Ang endorsement na ito ay lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pangunahing male grooming icons ng kanyang henerasyon. San Miguel Beer. Lumabas din siya sa mga promotional campaigns at print advertisements ng San Miguel Beer, isa sa mga pinakakilalang beverage brand sa Pilipinas. At maliban sa mga nabanggit, ay marami pang iba ng brands ang nagtiwala sa kanya. Sa katunayan, halos bawat commercial break noong dekada 80 at 90. Makikita ang mukha ni Richard Gomez. At unti-unti siyang naging isa sa pinaka-in-demand na commercial model ng bansa. Sa paglipas ng mga dekada, napatunayan ni Richard Gomez na hindi lamang siya isang mahusay na aktor, kundi isa rin sa mga pinakamatagumpay at pinagkakatiwalaang celebrity endorser sa bansa. Ang kanyang mga commercials ay naging bahagi ng pop culture ng Pilipinas, at nagsilbing patunay ng kanyang matagal na impluwensya sa industriya ng advertising at entertainment. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga movie producers. Isa-isang dumating ang mga pelikulang lalong nagpatibay sa kanyang pangalan. Hanggang si Richard Gomez ay itinuturing na nga na isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang karera ay sumasaklaw sa ilang dekada,
mula sa pagiging isa sa mga pinakasikat na leading man noong dekada 90 hanggang sa pagiging isang iginagalang at mahusay na dramatic actor. Sa paglipas ng mga taon, nakapagbida siya sa maraming pelikulang tumatak sa kasaysayan ng Philippine cinema. Kabilang sa kanyang mga pinakakilala at pinakapinupuring obra, ay ang mga sumusunod. Hihintayin Kita sa Langit, 1991. Isa sa pinakamahalagang pelikula sa kanyang karera, kung saan nakatambal niya si Don Zulueta. Sa direksyon ni Carlos Sigion Reyna, ang pelikula ay kinikilalang isa sa pinakamahusay na adaptasyong Pilipino, ng klasikong nobelang Wuthering Heights. Ang kanyang pagganap dito, ay lalo pang nagpatibay sa kanyang katayuan, bilang isa sa pinakamahusay na dramatic actors ng kanyang henerasyon. The Trial, 2014. Isang mabigat na family drama, na idinirehe ni Chito S. Ronyo. Ginampanan ni Richard ang papel ni Julian Bien, isang amang nagdadalamati, na naharap sa matinding pagsubok sa korte at sa kanyang personal na buhay, habang ipinagtatanggol ang kaibigan ng kanyang yumahong anak. The Love Affair, 2015. Isang matagumpay na romantic drama, kung saan muli niyang nakasama sina Don Zulueta at Bea Alonzo. Umiikot ang kwento sa mga komplikasyon ng pagsasama ng mag-asawa, pagtataksil, pagpapatawad, at ikalawang pagkakataon sa pag-ibig. Ikaw pa lang ang minahal, 1992. Isa na namang matagumpay na pelikula nina Richard Gomez at Don Zulueta, sa direksyon ni Carlos Sigion Reyna. Pinuri ang pelikula dahil sa emosyonal nitong kwento, at sa mahusay na pagganap ng mga pangunahing bida. Escapo, 1995. Isang makapangyarihang historical thriller, na idinirehe ni Chito S. Ronyo. Nakasama rito ni Richard si Christopher De Leon, bilang dalawang lalaking nahaharap sa mabigat na pagsubok, matapos ang maling pagkakadawat sa kaso at ang kanilang matinding pagtatangkang makatakas, mula sa sistemang piitan ng bansa. Mano Po, 2002. Isang critically acclaimed family drama, na idinirehe ni Joel Lamangan. Tinalakay ng pelikula ang mga relasyon, tradisyon, at hamon sa loob ng isang pamilyang Chinese-Filipino. Naging bahagi si Richard ng isang ensemble cast, na binubuo ng ilan sa pinakamahuhusay na artista sa bansa. Minsan, Minahal Kita, 2000. Isang romantic comedy drama, kung saan nakatambal niya si Sharon Cuneta. Sa direksyon ni Olivia M. Lamasan, naging malaking box office success ang pelikula, at isa sa mga pinakamatagumpay na love stories noong taong iyon. Saan Ka Man Naruroon, 1993. Isang award-winning romantic drama, na hango sa klasikong pelikulang Sunflower. Muli na namang nagtambal sina Richard Gomez at Don Zulueta, at pinuri ang kanilang chemistry at emosyonal na pagganap, na naging dahilan upang maging isa ito sa mga pinakatumatak na pelikula, ng dekada 90. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng kanyang mga proyekto, nakilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na leading men, ng kanyang henerasyon. Naging ka-love team at nakatrabaho niya, ang halos lahat ng pinakamalalaking aktres noon. Kabilang sina Sharon Cuneta, Don Zulueta, Maricel Soriano, Lorna Tolentino, Vilma Santos, Maricel Laksa, Alice Dixon, at marami pang iba. Bukod sa pelikula, isa rin siyang malaking bituin sa telebisyon. Sa katunayan, lumabas siya sa maraming hit series. Mula 1987 hanggang 1998, naging isa si Richard Gomez, sa mga pangunahing bida ng sikat na sitcom ng ABS-CBN na Palibhas sa Lalaki, kasama sina John Estrada at Joey Marquez. Dahil sa kanyang mahusay na comedic timing at natural na karisma, lalo pang lumawak ang kanyang kasikatan, at naging paborito siya ng mga manunood. Noong 1998, pinakasalan niya ang aktres na si Lucy Torres, na kalaunan ay pumasok din sa mundo ng politika. Matapos ang kanilang kasal, nagsama rin silang dalawa sa sitcom ng ABS-CBN, na Richard Loves Lucy,
na ipinalabas mula 1998 hanggang 2001, at tampok ang kanilang tunay na pagmamahalan bilang mag-asawa. Naging bahagi din siya ng sitcom ng GMA na Lagot Ka, Isusumbong Kita, na tumakbo mula 2003 hanggang 2007. Sunod-sunod din ang kanyang pagganap sa mga teleseryeng Captain Barbell, 2006 hanggang 2007, Marimar, 2007 hanggang 2008, at Codename, Acero, 2008, na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan, bilang isa sa mga pinakamahuhusay na leading men ng kanyang henerasyon. Noong 2012, muling nagsama sa isang proyekto sina Richard Gomez at Don Zulueta, sa hit teleseryeng Walang Hanggan, na muling nagpasiklab sa kanilang tambalan. Sinundan ito ng pelikulang The Love Affair noong 2015, at muli silang nagtambal sa teleseryeng You're My Home, na ipinalabas mula 2015 hanggang 2016. Bukod sa pag-arte, pinatunayan din ni Richard ang kanyang husay bilang television host. Mula 2002 hanggang 2007, naging co-host siya ng showbiz talk show na S-Files. Noong 2008, siya naman ang naging host ng Philippine edition ng sikat na game show na Family Feud, na kanyang pinangunahan hanggang 2009. At iba pang matagumpay na drama series. Sa bawat dekada, nananatili siyang relevant, patunay na hindi lamang kaguwapuhan ang kanyang puhunan, kundi pati talento. Si Richard Gomez ay isa sa mga pinakakilalang Filipino aktor, television host, atleta, at politiko. Sa loob ng mahigit 4 na dekadang karera, nakatanggap siya ng maraming prestihiyosong parangal bilang aktor, habang nakapagtala rin ng mahahalagang tagumpay sa larangan ng sports, akademya, at serbisyo publiko. Kabilang sa kanyang mga pangunahing parangal at pagkilala sa showbiz ay ang Best Actor sa 35th Fantasporto, o Porto International Film Festival, sa Portugal. Noong 2015, ginawaran si Richard Gomez ng Best Actor, para sa kanyang matinding pagganap bilang isang pulis, sa action drama film na The Janitor. Isa itong internasyonal na pagkilala na nagpatunay sa kanyang husay bilang aktor. Best Actor sa Metro Manila Film Festival, o MMFF. Noong 1995, itinanghal siyang Best Actor sa Metro Manila Film Festival, dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa action thriller na Dahas, isa sa mga pinakakilalang pelikula sa kanyang karera. Best Actor sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, o FAMAS. Noong 1993, tinanggap niya ang FAMAS Best Actor Award, para sa pelikulang Ikaw Pa Lang Ang Minahal. Makalipas ang ilang taon, kinilala rin siya ng Film Academy of the Philippines o FAP, bilang Best Actor para sa Dahas noong 1996. Best Actor sa Gawad Urian. Noong 1992, natanggap niya ang isa sa mga pinakarespetadong parangal sa industriya ng pelikulang Pilipino, ang Gawad Urian Best Actor Award, para sa kanyang kahangahangang pagganap sa Hihintayin Kita sa Langit. Movie Actor of the Year sa Star Awards for Movies. Noong 1996, kinilala siya bilang Movie Actor of the Year, sa PMPC Star Awards for Movies, dahil sa kanyang natatanging pagganap sa Dahas. Icon Award sa Entertainment Editors' Choice Awards, o the Eddies. Noong 2023, pinarangalan siya ng Icon Award, bilang pagkilala sa kanyang pangmatagalang kontribusyon, at malaking impluwensya sa industriya ng pelikulang Pilipino. At maliban sa marami pang mga acting awards at nominations, ay nagkamit din siya ng iba't ibang Most Popular Male Star Awards. Hindi lamang sa pag-arte nagtagumpay si Richard Gomez. Isa rin siyang mahusay na atleta, partikular sa larangan ng fencing. Sa katunayan, kinatawan din niya ang Pilipinas sa iba't ibang international fencing competitions. Noong 2005 Southeast Asian Games, nagwagi siya ng gintong medalya para sa Pilipinas, bilang bahagi ng men's team fencing event.
Noong 2015, muli niyang ipinagmalaki ang Pilipinas, matapos magwagi ng gold medal sa Asian Master Fencing Championship. Nadagdagan pa ang kanyang koleksyon ng medalya, nang makuha niya ang silver medal sa Sporting Clays Team event, sa 33rd Southeast Asian Games. Bukod sa pagiging atleta, nagsilbi rin siyang pangulo ng Philippine Fencing Association at Philippine Modern Pentathlon Association, kung saan, patuloy niyang isinusulong ang pag-unlad ng sports sa bansa. Isa siya sa mga pinakaaktibong promoter ng sport na ito sa bansa. Samantala, hindi rin tumigil si Richard sa pag-aaral kahit abala sa kanyang karera. Noong 2019, natamo niya ang Doctorate in Public Administration mula sa Cebu Technological University, bilang karagdagan sa kanyang master's degree in business administration. Sa larangan naman ng politika, nagsilbi siyang mayor ng Ormoc City mula 2016 hanggang 2022, kung saan pinangunahan niya ang iba't ibang programa para sa kaunlaran ng lungsod. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang alkalde, nahalal naman siyang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte sa mababang kapulungan ng Kongreso, at ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kabuuan, si Richard Gomez ay isa sa iilang personalidad sa Pilipinas na nagtagumpay sa iba't ibang larangan, bilang aktor, television host, atleta, at lingkod bayan. Ang kanyang mga natamong parangal at tagumpay ay patunay ng kanyang dedikasyon, sipag, at patuloy na ambag sa sining, sports, edukasyon, at pampublikong serbisyo. Noong dekada 80 at 90, isa si Richard Gomez sa pinakaaabangang bachelor. Kaya naman, maraming sikat na aktres ang naiuugnay sa kanya. Kabilang dito sina Don Zulueta, Sharon Cuneta, Lucy Torres, Patricia Borromeo, Jelly de Belen, at iba pang personalidad na naging laman ng entertainment headlines. Ngunit sa lahat ng naging relasyon niya, isa lamang ang nagtagal. Noong dekada 90, nakilala niya ang aktres na si Lucy Torres. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Maraming pagsubok, maraming intriga, ngunit pinili nilang ipaglaban ang isa't isa. Noong 1998, ikinasal sina Richard at Lucy. Mula noon, naging isa sila sa pinakamatatag na celebrity couple sa Pilipinas. Biniyayaan sila ng isang anak, si Juliana Gomez. Lumaki si Juliana bilang isang mahusay na atleta, modelo, at social media personality. Katulad ng kanyang ama, mahilig din siya sa fencing. Samantala, matapos ang matagumpay na karera sa showbiz, isang panibagong mundo naman ang kanyang pinasok, ang magulong mundo ng politika. Noong 2010, tumakbo siyang kongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte, ngunit hindi siya nagtagumpay sa pagkakataong iyon. Subalit hindi siya sumuko. Noong 2013, nahalal siyang mayor ng Ormoc City. At muli siyang nanalo noong 2016. Matapos nito, nahalal naman siyang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte noong 2022. Sa kanyang panunungkulan, nakatuon siya sa sports development, infrastructure, at turismo ng Ormoc, ngunit tulad ng maraming personalidad, hindi rin nakaligtas si Richard Gomez sa kontrobersya. Ilan sa mga naging usap-usapan ay ang kanyang mga naging pahayag sa social media at media interviews, na minsang naging dahilan ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Naging laman din siya ng mga balita dahil sa ilang isyong may kaugnayan sa kampanya at politika, kabilang ang mga reklamo at petisyon na karaniwang bahagi ng mahigpit na kompetisyon sa halalan. May ilan ding pagkakataong kinwestiyon ng kanyang mga kritiko, ang ilang pulisya at administratibong desisyon, noong siya ay mayor ng Ormoc City. Ang mga usaping ito ay tinalakay sa media at sa mga kaukulang proseso, at nagbigay rin siya ng kanyang panig sa mga isyong ibinabato sa kanya. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito,
nanatili siyang aktibong lingkod bayan at patuloy na nakikilahok sa pampublikong buhay. Sa mundo ng showbiz, hindi lamang mga tagumpay at pagmamahalan ang mabilis kumalat. Minsan, ang mga chismis at urban legends, ang mas tumatatak sa isipan ng publiko. Isa sa mga pinakakontrobersyal na kwentong matagal nang umiikot, ay ang umano'y insidenteng kinasangkutan ng aktor na si Richard Gomez noong dekada 80. Ayon sa matagal nang kumakalat na urban legend, noong kasagsagan ng pagsikat ni Richard Gomez noong unang bahagi ng dekada 80, umano'y nagkaroon siya ng lihim na ugnayan sa isang mayamang business tycoon. Sinasabi sa kwento, na isa umanong, paid lover, si Richard ng naturang negosyante. Habang tumatagal ang kwento sa paglipas ng mga taon, lalo pa itong nadagdagan ng iba't ibang bersyon. Ayon sa pinakasikat na bersyon ng alamat, sa isa umanong pribadong pagkakataon, ay nauwi sa isang hindi inaasahang insidente ang kanilang pagkikita. Ikinukwento na isang bumbilya ang umano'y na ipasok sa pribadong parte ni Richard, dahilan upang kailanganin siyang dalhin sa Makati Medical Center upang ito ay maalis. Dagdag pa ng mga chismis, mabilis umanong kumalat ang balita sa loob ng ospital, at naging usap-usapan ng ilang empleyado, dahilan upang lalo pang lumaganap ang naturang kwento, hanggang sa maging isa sa pinakasikat na urban legends, sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Ngunit kapag sinuri ng mabuti ang kwentong ito, kapansin-pansing wala itong matibay na pinanghahawakang ebidensya. Walang opisyal na medical record na inilabas. Walang mapagkakatiwalaang testigo ang nagpatunay, na totoong nangyari ang sinasabing insidente. Wala ring opisyal na ulat mula sa ospital, o anumang mapagkakatiwalaang dokumento, na nagpapatunay sa naturang alegasyon. Bukod pa rito, sinasabi rin ng ilang nagsuri sa kwento na kung totoo man ang naturang alegasyon, hindi rin umano makatuwirang isipin na ang isang napakayamang business tycoon, ay gagamit ng isang simpleng bumbilya, sa halip na mas ligtas at mas angkop na gamit pampuligaya. Idinadagdag pa, na ang naturang negosyante ay matagal nang may sariling pamilya, may asawa at mga anak, at abalang-abala sa pamamahala ng kanyang malawak na negosyo, kaya para sa marami ay tila malabong masangkot siya sa ganitong klaseng iskandalo. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling bahagi lamang ito ng mga lumang kwentong umiikot sa industriya ng showbiz. Sa katunayan, wala kay Richard Gomez o sinumang sangkot, ang kailanman ay nakumpirma o nagpatunay, na totoo ang naturang alegasyon. Dahil dito, mas itinuturing ng maraming mananaliksik at taga-subaybay ng showbiz, na isa lamang itong urban legend, isang kwentong paulit-ulit na naipapasa sa iba't ibang henerasyon, ngunit walang sapat na factual evidence o mapagkakatiwalaang ebidensya na sumusuporta rito. Sa huli, mahalagang tandaan na hindi lahat ng matagal ng usap-usapan, ay nangangahulugang totoo. Hanggat walang matibay na patunay, nananatili lamang itong isang alamat ng showbiz, at hindi isang napatunayang pangyayari. Sa bandang huli, hindi lahat ng artista, ay kayang manatiling sikat sa loob ng 4 na dekada. Mas kakaunti pa ang mga artistang nagtagumpay sa negosyo, sports, telebisyon, pelikula, commercials, at maging sa politika. Ngunit nagawa iyon ni Richard Gomez, mula sa isang simpleng binata, hanggang maging isa sa pinakasikat na leading man ng kanyang panahon. Mula sa pagiging commercial model, hanggang maging award-winning actor, at mula sa harap ng kamera, hanggang sa panunungkulan bilang halal na opisyal ng bayan. Patuloy pa ring sinusubaybayan ng publiko ang bawat hakbang ng kanyang buhay. Dahil para sa marami, hindi lamang siya isang artista, isa siyang bahagi ng kasaysayan ng Philippine entertainment. At marahil, isa rin siyang patunay, na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kakayahang magbago, muling bumangon, at patuloy na magsilbi sa kabila ng lahat ng pagsubok.
Ito ang kwento ni Richard Gomez, isang pangalang mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng showbiz at politika ng Pilipinas.